أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على حبيب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المريم الآية 34 إلى 35 في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا كذا أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang topic nating itong linggo ay tungkol sa divinity ng divinity of sunset, divinity of Jesus sonship. Yani yung pagkaanak Diyos ng Jesus Christ, at yun ay tatalakayin natin ngayon. At bukas naman kung ano ang paningin ng Muslim o kaya Quran tungkol sa Jesus Christ, inshallah. Ngayon, noong 2 linggo na napag-aralan natin ang tungkol sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang naiiba sa sinumang makhlukin o kaya sinumang nilalang dito sa sanlibutan, at ang kanyang katangian ay kahit kailanman hindi pwedeng ihahambing sa kanyang nilalang. Dahil siya ang lumikha ng lahat, dapat siya ang bigyan ng papuri at saka sa kanya maniniwala. Napag-usapan natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala noon, napag-usapan natin mayroon siyang positibong katangian at mayroon siyang negatibong katangian. Yung positibong katangian na yon ay wala dito kahit sino mang pinakamalapit na sa Diyos o pinakapayos na nilalang ay wala sa kanila. At yun ay nag-iisa sa Allah subhanahu wa ta'ala ang katangian na yun. Gaya ng hayyun, gaya ng mutakallimun, gaya ng ilmun, qudratun at saka irada, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang makapangyarihan sa lahat at siya buhay na walang pinagsimulan, walang panimulan. Yun ay isa sa mga positibong katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang napag-usapan natin ang negative aspect o attributes ng Allah ay gaya ng ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos na dapat sa sambahin at paniniwalaan, ay hindi siya nagkakaroon ng kahit kailanman na siya ay hindi kailanman makikita
pero siya ang nakakita sa lahat at hindi siya maaabot ng ating isipan at wala ding siyang makan o kaya lugar na dapat doon siya mamalagi at hindi siya naaabutan ng espasyo o space. Ang lahat ng iyon ay ang katangian na yun ay dapat sa mga nilalang lang, gaya natin ng mga manusia o kaya mga tao. Ngayon, ang pag-uusapan natin, dahil mayroong paniniwala na ang isang sugo o kaya isang mang-aaliw o ika nga comforter, hindi ko rin alam ang eksaktong kuwan, pero ang pagkakaalam ko, yung mang-aakit o mang-aaliw o isang pinakamamahal ng Diyos ay kung minsan ay napagkakamalang na siya ay isang Diyos. Gaya ng mayroong paniniwala na kung tawagin natin ay ang doktrina ng pagka-Diyos, anak ni Jesus Christ. Ito ay hindi naman natin nilalait ang ibang paniniwala, pero kailangan lang natin sabihin o kaya i-explain sa mga tao para Waalaikumsalam warahmatullah. Para ang lahat ay makakasama sa tamang landas at matuwid na landas patungo sa patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung minsan nga ang napagkakamalan ng tao dahil mayroong naibibigay na kababalaghan o kaya sabihin natin na miracles, na kung minsan ay hindi magagawa ng karaniwang tao. At yun dahil siguro sa pagkaakala na ganun yun ay dahil hindi magagawa ng isang tao, ay mapagkamalan na siya isang pinadala o kaya pinadala ng nasa langit. At kung minsan nagkakaroon dahil siguro sa difference of opinion at saka dahil siguro sa mahabang panahon ay nagiging Diyos kung minsan. At iyon may ipoprove natin the more we explain sa topic natin. Merong nagsasabi na totoo ba talaga na ang Jesus o kaya Jesus o kaya Hesus Kristo siya ay anak ng Diyos o hindi? Kung basahin natin ang Bibles o kaya Biblia, nagsasabi na ang Hesus Kristo ay isa siyang anak ng Diyos. At yan ay matatagpuan natin sa Mateo chapter 3 verse 17. Matatagpuan natin ang doktrina na yan sa Mateo chapter 3 verse 17 na nagsasabi ang Hesus Kristo ay talagang anak ng Diyos. Ano ang sabi niya sa Mateo 3:17? Chapter 3 verse 17. Sabi niya ganito yon. Noong binautismuhan na ni Juan si Jesus, when he was baptized by Juan, at narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Nagsasabi na ito ang sinisinta kong anak na siya kung lubos na kinalulugdan. Ito ang sinabi sa Mateo 3 verse 17.
na siyang sinabi dito na ang Jesus ay anak ng Diyos. Pero siguro, napagkamalan lang ng mga nag-interpret ng itong Biblia na to dahil ang sabi doon, anak na sinisinta kong anak. Kung i-interpret natin ang literal na meaning noon, anak na, kung halimbawa isang tao may anak siya, di anak galing sa tatay at sa kananay. Pero kung minsan dapat hindi natin intindihin o hindi natin tanggapin ang salitang anak sa literal, na ang kahulugan noon ay yung tunay na anak gaya ng pagkaalam ng ordinaryong tao. Dahil kung anak siya ng Diyos, marami ding mga propeta na tinatawag din ng Biblia na anak ng Diyos. At kahit tayong mga tao, lahat tayong mga tao, ay tinatawag din ng Biblia o kay Bible na tayo ay anak ng Diyos. Ano ang dalil o kaya ano ang basihan ng aking pananalita? Yan ay matatagpuan mo sa Exodus chapter 4 verse 22. Exodus chapter 4 verse 22. Ang sabi dito, sabi niya, ang iyong Moses, ibig sabihin doon, Moses, sasabihin kay Peraon, o kay o kaya Peraon. Peraon kung sa Quran, Peraon, o kaya Pero. Okay? Peraon, okay. Ang iyong Moses, ibig sabihin ng Moses, sasabihin kay Peraon, ganito ang sabi ng Panginoon. Makinig kayo. Ang Israel ay aking anak. Ang Israel ay aking anak. Aking panganay. Yan ang nakasulat sa Exodus verse 4. Ano yan? Chapter 4, verse 22. Kaya nga sabi ko na dapat hindi natin intindihin, bigyan kahulugan ang anak na siyang anak na nakikita natin sa pagka-interpret natin o pagkalam natin bilang tao at galing sa nanay at sa tatay. Dahil ang Biblia, kung minsan mayroong siyang mga word, gaya rin ng Quran, o kaya sa akaid, sa usulul i'tikad, meron doong halimbawa sinasabi ng hadis ng Rasulullah, o kaya sa Quran, wajhullah. Wajhullah, Arabic yan Wajhullah, ibig sabihin ng wajhun, itong mukha. Kung interpret mo yung literal meaning ng wajhun, edi mukha. Ibig sabihin ang Diyos may mukha, gaya ng mukha ng tao. Pero hindi yun ang ibig sabihin. Wajhun yu'til ma'na bima'na dhatuhu. Yani, ang wajhun na yun ay magbibigay ma'na or meaning na ano? Yani, His existence. His existence or essence of God. Na yung essence na yon hindi natin makikita at hindi natin ma-describe. Diba? Sa Quran yan. Dahil hindi natin maabot sa paningin. La tudrikul absar. La tudrikul absar, wa huwa yudrikul absar. Hindi natin maaabot ng paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi wala siyang lugar na dapat puntahan natin at tingnan. Meron ba? Wala man. So, lakinnahu huwa
yudrikul absar. Pero tayo ang naaabot ng paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Siya ang makapangyarihan at siya ang lumika sa atin. So, ganun din dito sa mga Bible. Siguro nagkamali ang pag-interpret nila. Yung anak, sinabi nila anak. So, ang Diyos ay, ang Jesucristo ay naging anak ng Diyos. Sabi niya, yun. So, kung tingnan natin yung Exodo, makikita natin, hindi lang pala si Jesus ang tinawag na anak. Lahat tayo mga tao ay pwedeng tawagin anak ng Diyos. Gaya ng sinabi natin kanina. Ang nakakalito pa ganito, kanina sabi niya ang Israel ay aking anak na panganay. Okay. Ito naman si Jacob, o Yakob. Yakob kung sa Arabic, no? Yakob. Kung sa sa English, ano yan? Jacob. Okay. Itong si Jacob, anong pamilya niya? Israel, hindi. Israel din, no? Pamilya ng Israel, Bani Israel yan. Sabi niya, ito si Jacob, o Jacob, ang kanyang panganay na anak. Ang kanyang panganay na anak. Saan mo yan matatagpuan? Basahin mo sa 2 Samuel. Samuel, chapter 7, verse 14, up to 14. Verse 13, up to 14. Up to 14. At saka makikita mo yan sa mga taga-kronika. Chronicle. Kronika. Kronika, chapter 22, verse 10. Ano ang sinabi doon? Anong sinabi ng Bible o Biblia? Sabi niya, kanyang ipagtatayo, kanyang, ibig sabihin doon si Solomon. Si Solomon. Kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan. Yan ibig sabihin noon, si Solomon ay itatayo niya ang kanyang bahay, ang bahay ng Diyos. Okay? Kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan at aking itatag ang luklukan ng kanyang kaharian. The kingdom, yani ibig sabihin nun, gusto niyang i-establish ang kingdom ng God. Okay? Magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama, ako ay magiging kanyang ama, at siya'y maging, aking anak. At the more na tayo malilito, ito ang kasunod. Tingnan mo sa Jeremiah. Chapter 31, verse 9. Basahin mo sa Jeremiah 31, verse 9. Ganito ang sinabi. Sapagkat ako'y pinakaama sa Israel, at ang Ephraim, okay? Ang aking panganay. Kanina mayroong panganay, Balik lang natin. At ang Ephraim, ang aking panganay. Sa Exodo 4, verse 22 kanina, anong sinabi? Ngayon lamang si Israel ay tinawag din na anak na panganay. Itong sa Exodo 4:22, kung tingnan mo sa Jeremiah 31:9, magkasalungat, hindi ba? Tinawag kanina, si Israel ang panganay na anak. Ang problema ngayon,
Sino ngayon ang tunay na panganay sa dalawa? Ha? Si Israel ba o si Ephraim? Ephraim. Nakakalito yun. Yung mga tao na hindi ordinaryong tao. Si Ephraim, si Solomon, Jacob, hindi ordinaryong tao. No? Pero sabihin ko sa inyo, meron ding ordinaryong tao, tinawag ng Diyos na anak. Saan natin matatagpuan yan? Basahin mo sa Deuteronomio. Deuteronomio. Bible yan, ha? Chapter 14, verse number 1. Anong sinabi doon? Kayo'y mga anak ng Panginoon ninyong Diyos. Kayo ay mga anak ng Panginoong ninyong Diyos. Sinong kayo? Tayo nga, yung ordinaryong tao. Kanina ang sinasabi ay tungkol sa Ephraim at saka Solomon na kilayhima may magkasalungat na version. Kasi hindi natin alam kung sino sa kanila ang yung matanda. Sino sa kanila ang panganay. Okay. Ngayon sinabi, kaya nga sinabi natin hindi nating interpret in a literal meaning. Kasi kung minsan, kung interpret natin yon, talagang malilito na ang nakikinig at bumabasa. Isang word lang, kahit nga sa Quran, yung pagbabasa mo lang ng halimbawa, na, nagiging ni. May iba na yun may ibang meaning. You see? O kaya maging no. Yung sa taas, basay mo sa baba, may iba ang tono noon. Yan ang Bible. Kaya nga, hindi basta-basta sino-sino ang pwedeng magiging muallif. Yan, magiging, author ng sa Islamic point of view, especially sa mga Shiite point of view, very meticulous talaga yung tinitingnan talaga kung sino ang nagriwayat na yan. Kaya nga sa mga Shiite point of view, hindi sila basta-basta naniniwala kung bagat sabihin na siya isang companion, no? Companion ng Rasulullah, mga naniniwala. O kaya sabihin natin na sa pag-imam, no? Halimbawa, magjamaa ka. Halimbawa, sa masjid, no? Mayroong imam na nagjamaa, nag-imam doon, no? Sa atin, sa Muslim point of view, before ka magsama sa kanya, sabihin mo na, sasama ako sa nagjamaa sa kanya, siya ang imam ko. Dapat alamin mo muna ang pagkataon na yun. Sino ba yun? Pwede ka magtanong sa tabi mo. Kilala mong nag-imam? Kung hindi niya kilala at hindi mo rin kilala, huwag mo basta-basta ibibigay ang iyong ibadat sa kanya. Kasi kung magsama ka sa kanya sa pagsambayang, ibig sabihin doon, ilalagay mo yung sambayang mo o kaya pagdarasal mo sa kanyang balikat. Kung nagkataon, la samahallah. Kung nagkataon yung nag-imam na yung munafik pala. Gumagawa ng kasalanan. Wa alaikum assalam. Tatanggapin ba yan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi. Kaya, kung minsan, ang Biblia mismo ay nagkakasalungat ang meaning o kaya yung revelation. Kaya nito, ang anak ay hindi lang silang yung mga special na tao. Lahat ng tao ay pwedeng maging anak ng Diyos. Gaya nito nang sinabi natin kanina, yung ordinaryo tao, ito pangkaraniwang tao ay matatagpuan din sa Roma chapter 8, verse
29. Dito sinabi sa Roma, matatawag din ng mga anak na panganay. Tingnan mo, matawag itong anak na panganay. Kanina, dalawa ang contradicting verse ng Bible. Tingnan mo sa Roma 8, verse 29. Sapagkat yaong mga nauna pa kay kanya, sapagkat yaong mga nauuna sa kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Sino ito? Yung nauna na ipinanganak, dahil siya ang nauna na ipinanganak sa ibang magkakapatid, siya ang magiging panganay. Tama yun, hindi? Siya ang magiging panganay sa ibang mga magkakapatid. Sa magkakapatid. So, ibig sabihin doon, kung mayroong ako ang anak na pinanganak na una, automatically yun ang panganay ko. Halimbawa, isang tao naman si Juan, nanganak na una, yun naman ang panganay niya. Okay. Kanina, dalawa ang magkasalungat. So, ngayon, mga ordinaryong tao, pangkaraniwang tao na, kung sino man ang nauna na ipinanganak, ay siya ang magiging panganay. Okay. Kung ang lahat ay panganay, ano naman ang katayuan ni Jesus Christ? Yun ang tanong ko. Kung ang lahat ay panganay, halimbawa, may 100 katao, first born child ay panganay. So yun ay panganay lahat na anak ng Diyos. Sabi kanina si Solomon, anak ng Diyos, panganay din. Tapos sinabi na naman si Ephraim, panganay din. So ngayon, ano naman si Jesus? Paano natin tawagin ang Jesucristo? Dahil siya ang nauna sa lahat, di ba? The first Son of God. So, dapat sabihin natin na ang lahat ay panganay at ang pinaka-excellent, yung pinaka-panganay ay si Jesus. Ganun man yun. Di ba? 100 katao, 1,000 katao, pinanganak lahat panganay. Ano ang katayuan ng Jesus? Ni Jesus, siya ay nag-iisa na pinanganak na panganay ng Diyos. Ganun man yun. Matatanggap pa ninyo yun. Ganun man ang interpretation. Siya ang nag-iisang ipinanganak na anak ng Diyos. Siya ang nag-iisa na pinanganak anak ng Diyos. Pero kanina, first of all, yung Bani Israel, anak din ng Diyos. Tapos, pumunta tayo sa panganay. Kung sino ang pinakapanganay na anak ng Diyos. So, lahat, sa pangkaraniwang tao, ang lahat ng naunang pinanganak sa magkakapatid, yun ang panganay. O which tama din. So kung ang lahat ay panganay, ang Jesus ay siya ang pinaka panganay sa lahat. Ang problema doon, itong matagal na panahon bago pa man, ipinanganak si Jesus,
Ang Diyos ay nagsabi na kay David. Sinong si David? Daud, ha? David, Nabiullah? Daud. Sinong nauna? Jesus o David? David ang nauna. Ha? David ang nauna, di ba? So, kung sabihin nila, na yun din ang paniniwala nila ngayon. Ang Jesus ay siya ang nag-iisang panganay na pinanganak ng Diyos. Okay. Itong si David ay matagal nang pinanganak, nauna pa sa kanya, pero nagsabi na sa kanya ang Diyos. Tingnan mo sa Mga Awit, chapter 2, verse 7. Mga Awit, chapter 2, verse 7. Naku, ano yun? Ang sabi ganito sa Biblia, sabi niya, aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya, tungkol sa decision, no? Pasiya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw, yani David, Daud, David, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Sa makatwid, si David ay ano? Pinanganak na ano? Anak din ng Diyos. Panganay din yun, di ba? Pero naunan sa Jesus Christ. Paano yun? Sabi doon, ganito yun, ha? Sabi ni, sa Mga Awit, chapter 2, verse 7, sabi niya, ang sabi ng Diyos kay David, okay? Aking sasaysayin, ipapaliwanag ang tungkol sa pasiya. Sinabi ng Panginoon sa akin, sinong sinagsabi nito? David, ha? Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, yan si David. Sa araw na ito ay ipinanganak na kita. Ipinanganak kita. Sa makatwid, si David ay ano? Ipinanganak na panganay gaya rin ng Hesukristo. Di ba? Yan matatagpuan mo sa Mga Awit, verse 2, chapter 2, verse 7. So, mula sa Exodo, sa Roma, papunta dito sa Awit, Mga Awit, ang interpretation ko, yun ay hindi literal. Metaphorical yan. Ha? Metaphor. Metaphorico ang meaning ng anak ng Diyos. Bakit? Gaya ng ang pinagkaibahan lang ganito. Siguro tinawag na anak ng Diyos dahil yun ay mataas o kaya malakas ang kanyang paniniwala, ang kanyang pananampalataya. So dahil doon, minahal siya ng Diyos. Minahal siya, nagkaroon sa kanyang loob na ang pagmamahal sa Diyos at ganon din ang Diyos hanggat tinawag siyang anak sa version ng Bible. Dito sa Muslim, ganito man yon. Kung halimbawa, naging payos ka o kaya pinakapayos kang nilalang, ano ang pagtawag sa iyo? Habibi. Di ba? Hubbon. Hubbon, pagmamahal yon. Pero yung pagmamahal, kung i-address ka ng Allah subhanahu wa ta'ala o kaya tawagin ka ng Allah ta'ala. Halimbawa, kung magsabi ka, Ya Allah, o kaya Ya Rabbi, o kaya magsabi ka, Ya Arhamar Rahimin, o ikaw na Diyos na maawain sa sanlibutan. Kung tatawagin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng ganoon, ano ang response niya?
Labbayk ya abdi. Labbayk, gaya ng pag-hajj. Ha? Pag-hajj, sasabihin mo, labbayk Allahumma labbayk. Ha? Ganun man yun. Pero kung tayo halimbawa, isang nilalang, alipin ng Allah, especially with sincerity, magsasabi ka ng, Ya Allah, Ya Allah. Kaya nga, kung magdua kayo, no? Kung hindi niyo alam ang Arabic, anong salita ninyo? Magbisaya man ka, magtagalog, magtausog, mag-iyakan, o ano man, ha? Kalagan, ha? Simulan mo lang ng Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin, ha? Ya Allah, Ya Allah, alam na natin. Ya Rahman, ukaw maawain. Ya Rahim, ha? Maawain, Rahman, maawain sa lahat ng kanyang nilalang. Walang pinipili. Ha? Pati ang mga hayop kasali doon sa Rahman. Pati yung mga hindi nananampalataya ay kasama rin sa Rahman. Pero kung sabihin mo, Ya Rahim, ha? Ukaw maawain sa mga nananampalataya, yung naniniwala, mga believers. Exclusive na yon. Tapos, susundin mo ng pagkatapos na Ya Rahim, tapos sabihin mo, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Kung idugtong mo yun sa dua mo, sa Arabic, no? Tapos, magano ka na sa ano man ang salita mo. Ha? Pagkatapos na sabihin mo, Ya Arhamar Rahimin, alam mo ba ang sagot ng Diyos, ang Allah? Labbayk ya abdi, madha turid? Ha? Labbayk, nandito na ako, sabihin na, o pinakamamahal kong alipin, ano ang kailangan mo? You see? Hindi ko sabihin na, o anak ko. Hindi. Labbayk ya, halimbawa, Ya ibni. Hindi. Ha? Hindi kasi sabihin ng Diyos na ganon. Ang gagamitin niya, Ya abdi. Bakit yun Ya abdi? Ha, bakit? Bakit hindi sabihin ng Diyos, Ya ibni, Ya binti? Ha? Bakit yun? Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nanganganak at hindi din siya pinanganak. Tama ba yun? So, dahil sa paggamit lang ng words, ay magkakaroon na ng kahulugan nun. Kaya nga, itong mga Bible na nabasa natin kanina, yung Biblia, yun actually, metaphorico yun. Metaphor. Yani kung sa Arabic, balaga yun. Mayroong ibig sabihin na pinakamalalim na gustong sabihin ng na yan. Pero yung mga siguro nag-interpret noon, ewan natin kung anong nangyari. Ibig sabihin noon, lahat ng pinakamamahal ng Diyos, mismo ang Jesus, ang Hesus Kristo ang nagsabi na lahat ng pinakamamahal ng Diyos ay pwedeng sabihin na anak ng Diyos. Yun ang version ng Hesus. Pero sa Prophet Muhammad hindi. Sa Prophet Muhammad ang version doon ay Abdun o kaya Habibi. Ha? Habibi yani yung pinakamamahal ko. Yun itong kalima o itong word sa pagitan ng yung mahbub, yung minahal mo, which is Allah, at yung nagmamahal sa Kanya. Pero hindi kailanman ginamit ang ibnun o kaya abon, ama at saka anak. Hindi talaga ginamit kaya dito sa doctrine ng Islam, sa paggamit lang ng words ay makikita mo ang kaibahan. Tingnan mo, basahin mo ito sa Mateo 5, chapter 5. Mateo 5, chapter
Mateo chapter 5, verse 48. Verse 45 to 48. Mateo 5, chapter 5, verse 45 to 48. Ano ang sinabi ng Mateo? Upang kayo'y maging mga anak ng inyong ama. Upang kayo maging mga anak ng inyong ama. Okay? Na nasa langit. At kayo nga'y mangagpakasakdal, magpakatotoo, na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Kayo mga anak mga anak ng nasa langit. Okay? Kayo ay dapat magpakasakdal dahil ang ama ninyo ay sakdal. Ano ibig sabihin nun? Para magiging mahalin kayo ng Diyos, dapat magpakatotoo kayo. Dapat magmahal kayo ng tapat na pagmamahal at gumawa kayo ng kabutihan. Gaya ng inyong ama na nasa langit. So, ibig sabihin doon, ang anak, dahil tinawag niyang anak, ang Jesus, o kaya si Solomon, o kaya si David, dahil mabubuting tao, at gumagawa ng kabutihan. So, tinawag niyang anak dahil dahil sa kanyang pagmamahal. Ibig sabihin, sa pagitan ng ama at sa anak, dapat magkakaroon ng yung sapat na pagmamahal. So, dito sa atin, para magiging tunay na Muslim ka o kaya tunay na mu'min ka, dapat gumawa ka rin ng kabutihan at huwag kang mag-aalinlangan sa paniniwala. Summa lam yartabu. Kung maniwala ka sa Allah at saka sa sugo ng Allah, which is Prophet Muhammad, ay dapat hindi ka mag-aalinlangan. Dapat hindi papasok sa iyong puso ang pag-aalinlangan. Yung pagmamahal na yun ay dapat tunay na, inshallah tunay. Ito ang sinabi ng Jesus na tinawag ng anak dahil mahal sila ng kanilang ama. Pero sa paggamit ng wording, hindi din yun tama. Ama at saka anak. So, sa makatwid, itong sinabi natin, yung pagmamahal na yun ay nagpahiwatig ng pagmamahal at yung malapitin sa Diyos o kaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita mo rin na sa mga taga-Korinto, dito sinabi na ang mga lalaki at ang mga kalalakihan at ang mga kababaihan sila ay anak din ng Diyos. Mga taga-Korinto chapter 6 verse 18. Mga taga-Korinto, chapter 6, verse 18. Ganito ang sinabi, ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo magiging mga anak, na lalaki at babae. Sabi ng Diyos sa mga lalaki at babae.
Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, dahil sa mga ito ay sa iba pang mga talata sa Biblia, walang anumang dahilan kung bakit si Jesus ay dapat ituring na anak ng Diyos, na lalaki o babae, na ang natatanging kahulugan yon ay hindi literal, kundi isa siyang mahal na ng Panginoon. Merong sinagsasabi na dahil daw wala siyang ama, ang Jesus ay wala siyang ama, yun ang dahilan kaya siya ay tinawag na Diyos. Kung ganun ang pasya natin o kaya interpretation natin, dahil walang ama ang Jesus at meron lang siyang ina. So, dahil yung kanyang panimulain o kaya ang kanyang pagkaanak ay lumabas siyang walang ama, ay magiging dahilan na siya ay magiging Diyos o kaya sasambahin ng mga tao na bilang anak ng Diyos. O kaya Diyos mismo. Meron din dito sa lahat. Sa last, sasabihin natin. Kung gano'n ang sabihin natin na siya ay Diyos dahil wala siyang ama, bakit naman si Adan? Nabiula Adam. Ha? Ang Adam, walang ama, at saka wala ding ina. At wala pang lahi, makikita mo. Galing ba siya saan? Galing sa langit, galing sa lupa, galing sa dagat? Ha? Ano? Ha? Galing sa paradise. Yun nga, wala. Hindi. Alam ba natin kung sino ang pamilya niya? Wala siyang lahi, hindi ba? Kasi basta lang nakita natin nandoon na. Oh. Bakit hindi sabihin yun din? Yun din ay pwede nating sabihin na anak ng Diyos. Ha? Tingnan mo sa Lucas. Ha? Lucas 3. Lucas chapter 3, verse 38. Lucas 3, verse 38. Si Siit, meron siyang anak na si Siit, di ba? Si Siit na anak ni Adan, na Adam, o kaya Nabiula Adam, o Adan, sabihin natin. Kasi wala tayo sa Arabic, no? Kasi kung minsan, yung pag-pronounce natin ay nagiging Arabic. Sa Lucas 3, verse 38, sabi niya, Siit na anak ni Adan, na siyang anak ng Diyos. Ha? Bakit? Si Siit na anak ni Adan, na siyang anak ng Diyos. Okay. Basahin mo uli ang Hebrew. Chapter 7, verse 3. Chapter 7, verse 3. Na walang ama, walang ina, walang tanda ng lahi. Ito ang sinasabi ko. Walang tanda ng lahi at walang pasimula ng mga araw na katapusan ng buhay niya. Kung kailan siya nagkaroon o kaya nabuo, at kailan din siya at saan siya nabuhay o kaya nanggaling. Ha? So, na walang ama, walang ina, walang tanda ng lahi, wala siyang genealogy, at walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay ni Adan. Okay. Datapwat, naging katulad ng anak ng Diyos ay nanatiling saserdote magpakailanman.
saserdote, magpakailanman. Sino ang tinatawag ni Lucas nito? Sino siya? Kung ganon. Kitingnan mo ang sagot nito, makikita mo sa Hebrew chapter 7 verse 1. Kanina verse 3. Hebrew chapter 7 verse 1, ganito ang sinabi. Sapagkat itong si Melchizedek na hari ng Salem. Si Melchizedek ay hari ng Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos. Siya ang kasaldote ng kataas-taasang Diyos na siyang sumalubong kay Abraham. Na siyang sumalubong kay Abraham. Siya ay higit na natatangi kaysa kina Hesus at Adan. Bakit hindi? Siya higit na itinuturing na anak ng Diyos o Diyos mismo. Ganyan ang nakasulat. O Diyos na mismo. So, ano naman ang tawag natin kay Jesus? Kayo, anong tawag ninyo kay Jesus? Sugo ng Diyos? Okay. Kayo mga Muslim, anong pagtawag ninyo? Propeta. So, tayo mga Muslim, ang pagtawag natin sa kanya ay anak ni Maria. Hindi siya anak ng Diyos. Ganun ba? Kung tanungin natin, okay, si Jesus ay anak ni Maria. Okay. Alam ng lahat yun, di ba? Alam ng lahat, walang magkakaila yun. Kahit nga ako ano yung Kristiyano. Di ba? Sinasabi nila na si Jesus ay anak ni Mariam. Virgin Mary, Virgin Mary. Virgin Mary. So, tinatawag natin siya anak ng Diyos dahil ganun ang pangyayari. Pero tayo mga Muslim, ang pagtawag natin sa kanya ay anak ni Maria. Mismo si Jesus, okay, Jesus, ayaw niyang tawagin ang kanyang sarili na anak ng Diyos. Ano ang pagtawag niya sa kanya? Tingnan mo sa Lucas 4, chapter 4, verse 41. Tingnan mo sa Lucas 4, verse 41. Ano ang sabi ng Jesus, At nagsilabas din sa marami ang mga demonyo nang nagsisigaw na magsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. Sinong sinabi ikaw ang anak ng Diyos? Si Jesus. At sinasaway niya, sinuway niya, ayaw niyang tawagin siya na anak ng Diyos. At sinasaway sila ni Jesus na di niya sila tinutulutang makapagsalita na anak ng Diyos sapagkat nalalaman nilang siya ay Jesus or Jesucristo or Kristo. Pero sabi ng Jesus, huwag ninyo akong tawaging Jesucristo. Jesus, anak ng Diyos. Ako ay si Kristo. Christ. At sinasaway sila na di niya sila tinutulutang makapagsalita sapagkat nalalaman nilang siya, si Jesus, ay Kristo. Hindi anak ng Diyos. Ikaw anak ng Diyos. Sabi ng mga tao yun. Okay? That you are son of God. Yun nga. They are diverse. Hindi sila pero yung mga tao, mga nagsilabas, yung mga sinabi dito sa Bible, yung mga demonyo, ibig sabihin doon, hindi demonyo, tao yun. Ang mga tao yun na nagsilabasan, pumunta sa kanya na ikaw talaga ang anak ng Diyos. Pero, sinuway na ni prophet o kaya si Jesus na
huwag kayong magsasabi ng ganyan dahil ako hindi anak ng Diyos. Ha? Tingnan mo sa Juan 3 verse 2. Hindi nga siya anak ng Diyos. Diyos na mismo. Ha? Tingnan mo. Ito rin ang naparoon sa kanya ng gabi. Yani mayroong pumunta sa kanya noong gabi, isang gabi, at sa kanya ay nagsabi, Rabbi. Rabbi ang nasa Bible. Rabbi. Ha? Kung sa atin yun, Rabbi. Di ba? Rabbi. Nalalaman naming ikaw ay isang guro. Guro na naman. Ha? Guro. Kanina, anak ng Diyos. Guro na nagbuhat sa Diyos. Guro. Anong guro? Ano ibig sabihin ng guro? Teachers, no? Okay. Guro na nagbuhat sa Diyos. Tingnan mo uli sa Juan 6. Sa Juan chapter 6, verse 14. Verse 14. Sabi ng verse 14 na ito, sabi niya, kaya't nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ginawa ni Jesus. Meron siyang ginawa na, miracles. Okay? Ay kanilang sinabi, totoong ito nga ang propeta na pumpaparito sa sanlibutan. Dito sa sa Juan 6:14, sinabi isa siyang guro, isa siyang guro nagmula sa Diyos. At dumating siya sa mga tao para sa mga sanlibutan dahil isa siyang Misaya, isa siyang propeta. Okay. Sanlibutan. Si Jesus ay tinawag din propeta sa Juan 6:40. Dito na naman sa Juan chapter 6 verse 40, Mateo 21 verse 11, sa Lucas 7 verse 16 at chapter 24 verse 19. Anong sinabi dito? At sapagkat kanya, ano yan? Ang nakasaad dito ay at pagsakay kanyang itinawag si Pablo at sa kanyang tinawag si Pablo sa mga sinagoga. Sinagoga ibig sabihin noon yung templo, no? Yung hindi napapasok. Ano yan? Yung mga nuns ang doon? Tinawag si Pablo doon sa templo, na anong tinawag nila? Si Jesus, na siya ay anak ng Diyos. Iba na naman ang tunog ng pagtawag dito. So, dahil doon si Pablo, alam na ng lahat na si Juan, dumating si Jesus na bilang guro, nagmula sa langit, no? Pero, dahil tinawag ni Pablo, si Jesus ay anak ng Diyos. Dahil doon, pinaalis sila sa sinagogo, sa templo na yon, at pinaalis siya si Pablo at si Bernabe na at mga hintel, ang mga yung mga taga-tulong doon, no? Pinaalis nila doon sa templo na yon dahil sa pagtawag nila sa propeta kay Jesus na anak ng Diyos, na siyang nakikita na ng mga tao sa templo na siya ay hindi Diyos, pero Misaya o kaya guro nagmula sa langit,
at siya ay propeta. So dahil doon pinaalis sila ng ng mga tao sa templo, sa synagogue, at sila ay pinaalis dahil nagkamali sila at mayroon ding silang nagawa na kasalanan doon. So sa last version ng natin, gusto kong ikot itong sa Suratul Maryam. Sa Suratul Maryam na verse 34 to 35. Ano ang sinabi ng Quran dito tungkol sa yung sinabi ng kanina na siya ay hindi anak ng Diyos, pero siya ay anak ni Maryam at siya ay sugo galing sa Allah Ta'ala o galing sa Diyos. Tingnan mo dito sa 34, Suratul Maryam. Dhalika Isa ibn Maryama qawla al-haqq alladhi fihi yamtarun. Ma kana Allah ayattakhidha min waladin subhanahu idza kada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ang paningin natin, no? Siya si Jesus, dhalika Isa ibn Maryam. Siya si Jesus na anak ni Maryam o ni Maria. Ito ay salita ng katotohanan. Qaulal haq. Ito ay salita ng katotohanan tungkol sa kanilang pinagdududaan. Yani, tungkol sa pinagdududahan ng mga tao na siya ay anak ng Diyos. Qaulal haq alladhi fihi yamtarun. Ma kana Allah ayattakhidha min waladin subhanahu. Hindi isang katumpakan sa kataasan na ang Diyos na magkakaroon siya ng bata o kaya anak. Purihin siya, yani subhanahu. Purihin ang lahat ng pupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu. Idha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kung siya ay mag-uutos na sa isang bagay na gusto niyang kumuha o maggawa o kaya lumikha o mag-create ng isang bagay, anong sasabihin ng Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. So kung sasabihin niya kun, mangyari nga at magaganap ang lahat. Gaya ng nangyari sa propeta Isa ibn Maryam na walang ama, ina lang at nabuntis. Inshallah, i-relate natin kung paano siya, yung conversation between Zachariah, yung ama niya at saka yung parents ng ni Maria. Inshallah, maganda talaga 'yon sa version ng Bible. Pero ano ang paningin natin doon? Inshallah, i-continue natin sa susunod na araw, inshallah. So dito, gaya ng sinabi natin, hindi natin pwede nagkaanak ang Diyos dahil siya ay, kung gusto niya magkaroon ng isang nilalang, sasabihin lang niya, kun fayakun. Mangyari nga, magaganap, payakun. Magaganap ang lahat. Yun ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, dahil doon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, Kul huwallahu ahad. Ang Allah ay iisa lang siya. Siya ang makapangyarihan. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Hindi siya nanganak at hindi siya pinanganak. Walam yakun lahu kufuwan ahad. At walang sino man magkakahambing, maihambing natin sa Kanya. Yun ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at yun ang paniwala ng mga Muslim based on the Islamic doctrines tungkol sa pagkapropeta ng Prophet Jesus Christ. Inshallah, sa susunod, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yung taga-Indonesia kanina akala ko Pilipino rin. Kamukha natin. Sa baba. Pumunta ako kanina sa baba, sabi nila, dalawa pa lang Indonesia.
Sa Indonesia rin. Kala na Indonesia ako. So inshallah, yan ang ano natin. Dagdag na kaalaman sa atin lahat, no? Pero bukas maganda ang kuwan dahil i-relate ko sa inyo through Quranic version yung paano nangyari yung siguro na nabasa din ninyo yan. Meron akong suggestion, no? Kasi apat na araw igugulin natin para sa pag-aaral ng itong kuwan. Ano ito? Comparative, no? Meron akong suggestion. Yung 2 days, gagawin natin kasi meron dito na hindi naka-attend doon, di ba? Oo. Siguro baka bukas may darating na hindi nag-attend doon. So, ano natin yung kung paano ang pagdarasal ng mga Shia. Doon, hindi dito. Doon yun. Sa susunod, ibig sabihin sa susunod. Inshallah ngayon, sasabihin ko, mag-suggest ako sa kuhan sa administration na gawin nating 2 araw, 2 araw lang to. Yung 2 araw, i-confine natin sa pagtuturo. Kasi, meron din ang suggestion na hindi na yan. Kasi kung minsan, i-record ba? Yung gusto ko magturo na yung ordinaryong pagturo ba? Anong suggestion ninyo? Okay, oo. Ah. Nagtahayat din tayo. Nagtahayat. Ang ibig sabihin ng tahayat, ang ibig sabihin ng tahiyya, yung nakaupo ka, naka-rest at rest ka. Tahiyya ang ganun. Inshallah. Ganito Okay, answeran ko ngayon ang hindi ko naintindihan ang ano mo. Ganito man yun, no? Sa Shia, sa Sunnah, ika nga, walang pinagkaibahan sa sa pagbabasa. Meron lang ininagdag ang yung mga Ahlus Sunnah na hindi dapat doon sa sa sambahyang, sa loob ng sambahyang, sa loob ng pagdarasal. Merong inalis ang Ahlul Bait. Merong inalis doon. Gaya ng halimbawa, yung Fatiha, ganun din. Pero sa atin, dapat yung Bismillahirrahmanirrahim, kahit sa yung silent, dapat maririnig yon. Kung babae, huwag nang parinig dahil yung boses, no? Fatiha, pareho din. Yung kuan English, Indonesia? Yung Fatiha, ganun din. Yung babasahin sa ruku, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Pero merong salawat, mas maganda, mo ng Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sa Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, basahin. Tapos, pwede mo ring sabihin na Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Pag upo mo, Rabbi Perli, hindi na yon. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilay, no? Mag-ano ka uli? Magsujud ka. No? Sumujud ka uli. Pag sujud mo, supposedly, sa lahat, ang nung una, diretso ka magtayo, no? Hindi. Mag-ano ka muna? Mag-upo ka ng sandali. Umupo ka ng sandali. Pero pag tayo mo, yun ang babasahin mo. Bihaulillahi wa quwwatihi aqumu wa aqud. Bakit yung ganun dapat mag-upo ka? Alam ba ninyo ang philosophy? Bakit kayo mag-upo? Ang ibig sabihin noon, bakit dalawa ang sujud? Bakit dalawa rin ang upo? No? Yan. Ang ganito, yung dalawang first sujud natin, ang ibig sabihin noon, mag-remind sa atin na tayo ay nanggaling sa lupa. Nanggaling tayo sa lupa, na ginawa tayo galing sa lupa. At ang lahat ay pantay-pantay. Dahil lupa, galing tayo sa lupa lahat, walang president, walang sultan, walang ano. Lahat ay pantay-pantay.
Di ba ganon? Nang uupo ka na, ibig sabihin nun, galing sa lupa, ginawa ka na ng Allah Ta'ala, binuhay ka, nandito ka na sa dunya. Nandito na ka sa dunya. Kaya nga ang sasabihin mo, Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayhi. Ya Allah, patawarin mo ang lahat ng nagawa kong kasalanan. Pagsujud mo uli, ang ibig sabihin nun, ang lahat ng tao ay bumabalik din sa lupa. Yun ang kamatayan natin. Di ba? Yun mag-remind sa atin. Now, pagkatapos doon, dapat uupo tayo ng panandalian dahil mag-remind sa atin na ang lahat ng namamatay ngayon, mula pa sa Adam hanggang ngayon at sa susunod, nandyan pa sila sa kubur. Yung rest natin na kaunti, ibig sabihin doon, yung pag-stay natin sa loob ng kubur, parang panandalian lang yun. The time na tumayo tayo, bihawlillah, ibig sabihin noon, yun na ang pagtayo natin, galing sa kubur papunta sa Day of Judgment. Kaya nga, meron dapat yung uupo ka ng panandalian. At ang basahin mo, bihawlillah. Bihawlillahi wa quwwatihi, bihawlillah, sa kudrat, sa power ng Allah subhanahu wa ta'ala, ako ay tatayo. So, itong movement natin, power ba natin yan o hindi? Galing sa Allah yan. Ayun. Yun ang ibig sabihin. Kaya nga sabi ko ang prayer, mag-remind sa atin na kahapon, kung maano natin ang prayer, ma-interpret natin sa ating buhay, yun ang sinasabi ng Quran, tanha anil fahsai wal munkar. Yun ang makaka-develop sa atin, makaka-reform sa atin sa lahat ng bagay na hindi dapat nating gawin. Yun.